Makabalik na kaya sa playoffs ang Knicks? Cleveland pa rin nga ba ang yamado sa Eastern Conference? At sa West naman, may makakatalo ba sa supercharged team ng Golden State Warriors? For NBA preview, makakausap natin ngayong ang basketball stars. Turned analyst na sina Coach Ronnie Magsanok at Coach Benji Paras. Coach Ronnie, Coach Benji, welcome to The Score. Walang tulog na lang. NBA na naman. So it's going to be big, Coach. Simulan natin. Ano ang mga ini-expect nyo magandang games, especially dito sa opening day? Dito sa opening day, makikita natin yung game kagad ng Golden State, of course, na yun yung pinakaabangan ng mga fans. Agad, ano? Oo, dahil sa pagpasok ni Kevin Durant. And of course naman, itong San Antonio, sa pagkawala naman ni Tim Duncan, ay pumalit naman ng isang star player na si Pau Gasol. Ang nagiging problema lang dito ay medyo mabilis yung makakalaban nila. Kasi medyo, alam mo na yung mga edad nitong Spurs. Hindi bale. Nabawasan man ng Spurs na wala yung isa sa tinatawag na backbone ng team. Niniwala ako na pag may Greg Popovich ka, makakagawa ka ng paraan eh. It's all about planning, it's all about yung tactical strategy na kaya niyang gawin. But of course, super team ang Golden State Warriors. Ang magandang panimula ng NBA season sa ating mga kapamilya dahil ito yung reprise o pag-uulit ng laban sa Western Conference Finals doon sa nakalipas na NBA season. Coach Benji, Coach Ronnie, napansin ko lang, parang ang dami yatang papeles dyan. Ano ba ang aabangan natin sa NBA sa DOS? Of course, you've been showcasing yung mga laro every week para sa ating mga kapamilya. Ano ba ang bago para sa NBA sa DOS dito sa Unang-una, 4 na beses pa rin sa loob ng isang linggo tayo mapapanood na ating mga kapamilya tuwing Biyernes, Linggo at Lunes sa S&A. Pagdating naman ng Saturdays, yan ay NBA Sabados. Sabados? So yun yung bagong tawag, Coach? Oo, over ABS-CBN. So, dyan yung tambalang Papa Bear at Team Maitim para sa NBA Sabados. At doon naman sa 3 beses ang linggo ng Biyernes, Lunes at ng Linggo at ng Lunes, yan yung mayroong English commentary. Saka yung NBA Sabados, may bago ng team song yun. Ano? Sabados! Coach Ronnie, Coach Benji, napag-usapan nyo nga yung tambalan. And alam naman natin lahat. Pasensya ka na, pagod ito. Pagod ako, sorry. Alam naman natin lahat, Coach, yung tambalang Benji para si Ronnie Magsanok. Nako! Matagal na yung pinanood yan. Matagal. Gusto kong malaman, ano yung thoughts nyo, Coach? Yung lumipat, iniwan ni Kevin Durant, yung tambalan nila ni Russell Westbrook. Anong personal opinion nyo doon? Coach Benji? Kanina nga, yung napag-usapan natin, dati kasi nagbitaw siya ng salita na bakit yung ibang mga players, they wanted to transfer to a team na mayroong mga superstars. So, bakit hindi mo subukan na talunin yung malalakas na team? So, ang nangyari ngayon, parang kinain niya yung salita niya. So, actually, anong usapan talaga yan? Pero hindi natin alam yung buong story. Sila lang talaga nakakalam kung anong meron doon. Sa akin naman, ang paniniwala ko, nung sinimulan nila LeBron, yung Big Three, pagsunod lang yan doon sa Big Three ng Boston Celtics eh. Dati kasi, para manalo ka, kukuha ka ng draft picks, via trades, pero hindi pinagsasama-sama talaga sa isang team, yung mga superstars na ganyan. Eh, naging pwede eh. Wala namang siyang rule na binayolate. Yun naman ang aking pananaw bilang isang fan ng laro. Siyempre, mas gusto ko na balance eh. Pero ngayon, tingnan natin kung paano tatalunin ng ibang teams. Yung pagsasanib pwersa ng 3 sa pinakamahusay na scorers. The last 3 MVP awardees are from Golden State. Ang dami diba? nila Steph Curry at of course si Kevin Durant. Kung matatalo, ang haba nung season, 82 games at yung playoffs, another month and a half yung inaabot. Pa yung Draymond Green. Oo, pero talagang it's a super team to say the least. Kaya New York, gumawa ng sarili nila na super team at inaasahan nila si Joakim Noah at si D-Rose, kaya rin kumasa sa dala ni Kevin Durant para sa Golden State Warriors. Talagang mukhang malakas nga itong kupunan ni KD, yung bago niyang kupunan ng Golden State. Pero war zone naman ang West dahil meron tayong LA Clippers na when healthy, isang championship contender. San Antonio Spurs, bagamat wala na nga si Tim Duncan, malakas pa rin dahil nandiyan pa nga si Greg Popovich. What about the East? Marami nagsasabi na shoe-in na daw ang Cleveland sa Eastern Conference Finals. Sang-ayon ka ba sa sinasabi ng marami, Coach Benji, na
sure ball na magiging hari ng East pa rin itong koponan ni LeBron? Kasi pag pinag-usapan natin si LeBron, 6 na finals na magkakasunod na dala niya yung koponan niya from Miami at yung pagbabalik niya sa Cleveland. So ngayon, naniniwala pa rin ako na meron kang LeBron sa team. Masasabi ko na hindi muna sa finals, pero ando sila sa Final Four sigurado. Coach Ronnie, kayo, meron kayong gustong idagdag, Coach? Kung Warzone ang tingin natin sa Western Conference, totoo yun eh. Ang katotohanan, in the last 2 years, ang pumasok lang sa All-NBA team sa East are 2 players. In the last 4 years, sa 40 players na pumasok sa All-NBA team sa first and second team, 4 lang. So, the balance really is tilted heavily sa Western Conference. Pero lumakas naman yung ibang teams. Boston Celtics, nadagdagan ng Al Horford. New York, nandiyan na nga sila D-Rose. Chicago, nawala si D-Rose. Pero itong, si Dwayne Wade naman, nawala sa Miami Heat. Napunta naman ng Chicago. So, I think the 11 coaching changes will also have a lot to do about the success run ng mga Eastern Conference teams. Naniniwala ako na si Tom Thibodeau, malaki magagawa para sa Minnesota. Correct. Pero kung titignan mo lang yung mga pumasok sa playoffs sa East, of course, nandiyan ang Indiana, nandiyan na rin si Jeff Teague. Pero marami rin nawala sa kanila ng mga key players. So, pwede mo sabihin, old faces, new teams, old coaches, new teams. But I think the onus is that Golden State and Cleveland are the 2 heavily favored teams still to meet in their 3rd straight finals. Talking about naman yung mga new faces, up-and-coming stars, natin si Anthony Davis, hindi pa nakakakompleto ng season dahil sa injury. Itong si Ben Simmons naman, umpisa pa lang na-injure na. Sino kaya ang mga new faces or mga sophomores and rookies na aabangan ng mga audience natin? Sa akin kasi kasi ang laro ko yung Rookie of the Year, MVP. Oo nga. sa akin kasi gusto kong player na naging underrated unang-una si Porzingis nung kinuha siya sa New York. Pero pinakita niya, ito lang yung nakita kong na tinatawag na lang stretch 5. Diba? Kasi di ba stretch 4 lang eh. Pero siya umabot na dun sa stretch 5. Ang nakikita ko nga mismatch kasi kahit anong gawin mo ang bumabantay sa kanya malaki. Correct. And kapag malaki, shooter ang malaki at ang bumabantay yung malaki rin, nawawalan ng rebound yung defense ng team. Ikaw naman, Coach Ronnie, meron ka bang inaabangan na rookie? Gusto ko sila Thonmaker, sila Bender, sila Donatas Sabonis. Of course, yung mga nasa tuktok, sila Ben Simmons, sila Ingram ng LA. Pero yung mga sophomores, sila Andrew Wiggins, sila Devin Booker, mabigat din yan eh. So these are the young Turks na tinatawag na posibleng sumubok ma-turn around yung franchise nila. Pero sa nakita ko na bye-bye nung towards winning a title, parang ganito yung nagiging sequence eh. Try to get the numbers na maayos. Number 2, try to make the All-Star. And hopefully push your team towards the playoffs. So yun ang nakikita ko na run eh. Now, so whether or not itong young players na to, kayang gawin yan na, kumbaga, impact player ka para sa isang title run, yun ang malaking tandang pananong ika nga dahil hindi madali against the established superstars of the NBA. Kasi ang nakikita ko rin dyan, sa NBA, like yung mga bago, hindi natin sinasabing walang respeto. Kumbaga parang hindi sila na-intimidate sa mga teammates nila superstars. Kumbaga kung libre sila, gusto nila itira, gagawin nila. Pero mahirap manalogi Mahirap. Madaling maging magaling kasi lahat sila magaling eh. Yes. Pero kung matatranslate mo yan sa winning season, katulad ng Minnesota, diba, ang gagaling ng mga bata pero ilan lang ang pinanalo nila. So, being good is different from knowing how to win. I think that sets apart yung mga truly talented individual players from a winning program such as meron yung San Antonio, yung Golden State, na siyang mga nanalo itong mga nakalipas na NBA seasons. Siguro huling At Cleveland pala, baka makalimutan ko. Coach Ronnie, Coach Benji, huling last words. You want to invite Pinapaalis ka lagi. Ang dami pa nito. Sabado na. Well-prepared tayo. Oo. Baka gusto yung imbitahin yung mga viewers Ito lagi. natin. Unang edisyon ng NBA Sabados. Yes, well-prepared. Ano ba game Sabado? Wednesday muna. Wednesday muna tayo. Okay. Wednesday, October 26, 10:30 a.m. live on SNA. San Antonio Spurs versus Golden State Yun, Warriors. Western Conference Finals. Okay, next. Next, Friday naman. Yan.
October 28, 8 a.m. live on SAN again, Boston Celtics and Chicago Bulls. Isaiah Thomas, Dwayne Wade. Okay, next. Saturday, October 29. Uy! Ayan na yung Sabados. Yan yung Yes, Sabado. Sabado. Oh, one more. Okay. Tama na. 8:30 a.m. Phoenix Suns and OKC Thunder. Oh, Russell Westbrook, Yun lang. Devin Booker. Yun na lang. Dati, Kevin Durant and Russell. Tama. Pero nandyan pa si Jigots, Steven Adams. Yung Si kontrabida. Enes Kanter. Oo. Tama, Diba? tama. Oh, next. Sunday. Sunday, October 30, 8 a.m. Ito naman, live tayo, SNA, Indiana Pacers Bigat. and Chicago Bulls. Magandang laban Paul yan. George. Bago coach, sige, Indiana. Oo. Okay, Lunes. Lunes naman, October 31, Halloween. 7 a.m. live on SN. Uy, dapat nakapost yung mga... Ito na, Yan. Los Angeles Lakers and OKC. Wala na si Kobe, Wala. Pahinga na. Hindi naman kayo nakasando sa Halloween, Coach Benji, Coach Roddy. Ay, hindi. Sa ano lang yun? Summertime. Hindi natin may papangako. Di ba na pangako yun? Hindi natin may Si papangako. Pong lang hindi. daw wag naka-costume. Si Pong. Thank you very much, Coach Benji, Coach Ronnie. Salamat. Abangan natin NBA Sabados. For more sports updates, keep watching The Score. And don't forget to subscribe.